Hallelujah. Praise the Lord. Praise the holy name of our Lord Jesus Christ. So, sa mga oras pa nito, may pagsasaluhan lang po tayong salita ng Diyos. At ang pagsasaluhan po natin salita ng Diyos ay ang kahalagahan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pagsasaluhan sa mga oras na ito. So, ano ba yung meditation? Ang meditation ay yung pagbubulay-bulay, yung kapatid po ito sa thinking, yung pag-iisip. Pero mas mataas na level kaysa sa thinking. So, the more you think, the more na yung iniisip mo ay umiikot sa isipan mo, darating ito sa point na ito magiging meditation. Meditation is thinking over and over and over again in your mind. Yan po yung ibig sabihin ng meditation. Napakahalaga po nitong meditation dahil kung ano yung mini-meditate mo, kung ano yung pinagbubulay-bulayan mo, ay maging ganon ka. Kung ano ka ngayon, that is the result of your meditation. So maraming chapters and verses sa Bible na tumutukoy about meditation. Maraming verse po sa Bible about meditation. For example, dito po sa Psalm chapter 1, verse 1 up to 3, sinabi po dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, nito matayuman sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Meditation. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So ano ibig sabihin nito? If you meditate the Word of God, you will prosper. If you meditate the Word of God in your heart, whatever you do will prosper. Because God is with you. Diba, nakasulat sa John chapter 1 verse 1, ang Diyos ay ang siyang salita. At siya ay nagkatawang tao, that is Jesus. So, pag pinagbubulay-bulayan mo yung salita ng Diyos, katumbas po ito ng pag-usap sa Kanya ng harapan. Kaya napakahalaga po ng meditation. The more na inuulit-ulit mong isipin ito sa iyong isipan, bababa po ito sa iyong puso. At pag once na bumaba na po itong salita ng Diyos sa iyong puso, magiging part na siya ng iyong buhay. Magiging part na siya sa iyo. So, pag once na maging part na ang salita ng Diyos sa iyong puso, ay magiging machi-change po yung karakter mo. Kasi yung salita ng Diyos ay nasa sa iyo. Nasa sa iyo na. At pag ang salita ng Diyos ay nasa sa iyo na, magbabago ka. Kasi ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng tao. Magbago ng karakter. Yung karakter ni Jesus Christ, yung karakter ni Jesus ay mapapasayo. Hindi lang yung karakter, but also His power. Because God gives power to those who believes in Him, to those who trust in His Word. So napakalaga ng meditation. The more na minimeditate mo yung salita ng Diyos sa iyong isip, ito'y bababa sa iyong puso, at pag once na ito'y nasa sa iyong puso na, it will become part of you. So napakahalaga. In John chapter 15 verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So kung kayo'y magsipanatili sa akin, kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. At
kung ang salita niya ay mananatili sa atin, tingin daw natin kung ano mga ating ibigin at gagawin niya according to His Word. So, kung ano man ang hihingin mo according to His Word, ibibigay niya po sa iyo. Kung ang salita niya ay manatili sa iyo. At paano manatili yung salita ng Diyos sa atin? Through meditation. Sa pamamagitan ng meditation po, ay mananatili yung salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya napakahalaga po ng pagpubulay-bulay sa salita ng Diyos. The more na pinagbubulay-bulay, the more na nag-meditate ka sa salita ng Diyos, the more it become part of you. At pag once na nasa sayo na yung salita ng Diyos, pag nasa sayo na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, power ang lalabas sa iyo. When you speak power, you speak power. When you pray, power, ay kapangyarihan ang iyong mga panalangin. Dahil kung ano mang lumalabas sa ating mga bibig, nanggaling yan sa ating puso. At kung ang Panginoong Jesucristo ang nasa sa iyong puso, kapangyarihan ang lumalabas sa iyong bibig. Kasi kung ano man yung nasa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Gaya na nakasulat dito sa Matthew chapter 15, verse 17 to 18. Sinabi niya dito, hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inililabas sa daanan ng dumi? Kumbaga lahat ng mga pumapasok sa bibig ay lalabas lang din po yan. Idudumi lang po natin yan. Pero dito sa 18, sinabi dito, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakahawa sa tao. So kung ano daw yung mga lumalabas sa ating mga bibig, yun ang siyang nakakahawa. Kasi lahat ng mga lalabas sa ating bibig, galing yan sa puso natin. So kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa'yo. So kung ano yung mga mini-meditate mo, kung ano yung mga pinagbubulay-bulayan mo, at pumasok sa iyong puso, yun din ang lumalabas sa iyong bibig. At yun din ang lumalabas sa iyo. Not only in your mouth, but your whole body. Everything about you, yun ang lalabas sa iyo. So, kung nagme-meditate ka, kung nagbubulay-bulay ka ng kasamaan, ng puot, ng galit, the more you think, the more anger na pumapasok sa iyong isipan at pinagbubulay-bulayan mo yung galit. At yan ay papasok sa iyong puso. Makaka-apekto yan sa iyo. The way na magsalita ka, the way na gumalaw ka, the way na yung makaka-apekto yan sa relationship mo, sa kapwa mo. Dahil yung galit na pumasok sa iyong puso through meditation ay magiging part mo. It will become part of you. So, mag-ingat po tayo kung ano yung ating mga pinagbubulay-bulayan. Kung problema naman po ang ating pinagbubulay-bulayan, kaya problema din yung resulta. Kung worry po ang iyong pinagbubulay-bulayan, worry din yung lalabas sa'yo. Puro worry. Diba? Kung takot naman yung pinagbubulay-bulayan mo, yun din ang mangyayari sa'yo. Kasi it will become part of you. Puro worry din. Lagi ka nag-worry. Kahit sa mga malilit na bagay, nag-worry ka. That's because of your meditation. Kung ano yung meditate mo, ay yun ang lalabas sa'yo. At magiging ganun ka. So, napakahalaga, mas pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos, no? Kaysa sa mga bagay na nandito sa sanglibutan. Pagbulay-bulayan natin yung katungkol sa Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yun ang ating dapat na pagbulay-bulayan. Kasi, the more we meditate the Word, the more the Word become part of us.
And when it become part of us, power ang lalabas sa atin. Peace, joy, di ba? Hope na nagmumula sa ating Diyos. Yun ang ating mararamdaman. Character, magbabago yung ating character, yung ating ugali. Kung dati magalitin tayo, di tayo marunong magpatawad, pero nung nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos, nakakapagbasa na tayo ng salita ng Diyos, at pinagbubulay-bulayan na natin yung salita ng Diyos, magtataka ka na, magugulat ka na lang na parang may nagbago sa'yo, di ba? Kung dating mabilis kang magalit, parang mahinahon ka na, meron ka ng pagpapakumbaba. Di ba? Hindi mo na masyadong iniisip yung mga bagay na nandito sa sanglibutan. Iba na yung focus mo. Yung focus mo yung mapalugdan yung Diyos, maparangalan yung Diyos. Langit na yung focus mo yun, hindi na yung mga bagay na nandito sa sanglibutan. Magkakaroon ka ng contentment. Pag once na yung salita ng Diyos ay naging parte na ng buhay mo, magkakaroon ka ng contentment, magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng power. Higit sa lahat yung mga words na nabasa mo o narinig mo sa salita ng Diyos, maging totoo sa buhay mo. Maging totoo siya. When you pray for healing, mangyayari. Prophecy, visions, magkakaroon may experience mo. Diba? Kaya napakahalaga po ng meditation. Kasi the more you meditate the Word of God, the more it will become part of you. Yung katumbas po ng pag-meditate sa salita ng Diyos ay yung pakikipag-usap sa Diyos ng harap-harapan. Ganun po ka-importante yung meditation sa salita ng Diyos. First, pag nabasa mo, yung salita ng Diyos, kumbaga, iisipin mo yan ang iisipin. Pagbubulay-bulayan mo yan ng pagbubulayan. Hanggang sa bababayan sa iyong puso. At pag bumaba na yan sa iyong puso, it will become part of you. The Word of God will become part of you. Yun na yung tinatawag ng banal na espiritu ay nananahan na sa iyong puso. Yun ang ibig sabihin nun. When the Word of God become part of you, it means yung Holy Spirit ay nananahan na sa iyong puso. Napakalaga po ng meditation. Kaya sa mga kapatid ko dyan na makakarinig o makakapanood itong video na to, I encourage you, meditate the Word of God day and night, and whatever you will do, it will prosper. Magtatagumpay ka dahil yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay pinagtagumpayan niya na itong mundong to. Ang gagawin mo na lang ay i-meditate yung salita ng Diyos to become part of you. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mananahan sa iyong puso. If you abide in the Word, if you abide in Jesus Christ, our Lord and Savior, ask whatever you need and it shall be given to you. Hindi lang yung mga hihingin mo. Faithful ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Gaya ng hiningi ni Solomon. Si Solomon ay humingi lang ng wisdom para meron siyang wisdom para pamahalaan ng Israel. Pero tapat yung Diyos. Hindi lang wisdom yung binigay sa kanya, kundi yung mga iba pa. Rich, yung kayamanan, diba? Kasikatan, pinagkaloob sa kanya. Ganon, ka-faithful yung Diyos. Kaya, pray to God na bigyan ka ng knowledge, wisdom, and understanding sa salita ng Diyos. I-meditate mo yung salita ng Diyos kasi napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay natin.
So, yun lang po mga kapatid. I pray for blessing. I pray for knowledge, wisdom, and understanding na nagmumula sa Diyos para sa inyong lahat. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. So, God bless sa lahat po ng makakarinig at makakapanood ng video na to. God bless you all. Shalom.